Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Our topic for today is all about the human flourishing and the good life. Ano nga ba? Ano nga ba to at bakit natin kailangan pag-aralan? Okay. Ang human flourishing o pag-unlad ng tao ay tumutukoy sa proseso ng pag-abot ng tao sa kanyang buong potensyal bilang isang tao. So, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mabuting buhay na hindi lamang tumutukoy sa material na kayamanan o tagumpay, kundi pati rin sa pagkakaroon ng kaligayahan, kasiyahan, at kaganapan bilang isang tao. Ang good life naman is maaaring isalin bilang mabuting buhay. Yung mabuting buhay ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng mga material na bagay, kundi pati rin sa pagkakaroon ng kalusugan at kagalingan ng ating katawan at isip, matibay na relasyon sa ating pamilya at mga kaibigan, pagkakataon na makapag-ambag sa ating lipunan, and also pagkakaroon ng layunin at direksyon sa buhay. At meron tayong kakayahang magpasaya at kumilos na may kalayaan. So, ang tanong, are we living the good life? Maaari nating masagot to sa pamamagitan ng pagtatanong sa ating sarili. At kung ang ating mga gawain ay nagpapasaya, ay nakakamit ba natin ang eudaimonia? Halimbawa, ginagamit ko ba yung teknolohiya upang mapabuti yung aking buhay at lipunan? Nakakamit ko ba yung kagalingan at virtud ng aking mga gawain at pagpapasaya? Nakikitungo ba ako sa mga tao sa kapaligiran ng may respeto at pagmamahal? So, yon. So, sa ganitong paraan is, ang human flourishing at eudaimonia ay maaaring gamitin upang masuri ang ating buhay at ang ating lipunan at upang makamit ang mabuting buhay. Ayon kay Aristotle, ang pag-unawa sa kung ano ang mabuti ay nakabase sa ideya kung paano ang mabuti ay para sa particular na entidad na isinasaalang-alang. So, para sa anumang may likas na tungkulin ay ang mabuti ay naiisip at nakatira sa tungkulin na iyon. So, ang likas na tungkulin ng isang bagay ay natutukoy sa kanyang likas na layunin. So, sa mga bagay na may buhay, ang may mga particular na paraan na pagiging na bumubuo sa pagiging perpekto ng kalikasan ng bagay na may buhay ito. So, tinatawag natin na telos o layunin na bagay na may buhay. So, ayon din kay Aristotle, mayroong isang layunin sa lahat ng mga gawain o ginagawa natin na ninanais natin para sa sarili natin. Ito yung tinatawag nating eudaimonia o kaganapan na ninanais para sa sarili na at sa lahat ng mga bagay na ninanais dahil nga ito ang eudaimonia, isang katangian ng buhay ng isang tao kapag ito ay tinitingnan bilang isang buo. So, ang eudaimonia naman, ang eudaimonia ay ang pinakamataas na kabutihan ng mga pagsisikap ng tao at ang lahat ng mga gawain ay naglalayong makamit ito. So, ito ay ang tagumpay. So, bilang isang tao, ang pinakamabuting buhay ay ang buhay na mahusay na aktibidad ng mga tao at tatalakayin din natin ang the good life. Ang good life o mabuting buhay ay tumutukoy sa isang buhay na may kasiyahan, kagalingan at kaganapan. Ito ay okay, ang tanong ay are we living the good life? Ito yung unang tanong ko nung kanina. Okay. Nabubuhay ba tayo ng mabuting buhay? So, ang isang universal ng pag-aalala ng tao, lahat ay may naglalayong mamuhay ng mabuting buhay. Ngunit, ang kahulugan ng isang masaya at kontentong buhay ay nag-iiba-iba sa bawat tao. So, ang natatanging karanasan o konteksto ng lipunan at kahit na ang mga kagustuhan ay nagpapahirap na magkaroon
ng isang universal na pamantayan upang malinaw ang kahulugan ng mabuting buhay. So, ayon kay Aristotle, kasi si Aristotle ay isang pilosopong Griego sa sinaunang panahon. So, kasama ang kanyang guro na si Plato, ang pinakamaimpluwensyang nag-iisip sa kasaysayan ng kabihas ng kanluran. So, siya ay nag-aaral sa ilalim ni Plato sa kanyang akademya sa loob ng 2 dekada sa pagitan ng edad na 17 at 37. So, pagkatapos ay umalis siya sa Atenas upang turuan ni Alejandro Magno. Kahit na siya ay pinakamahusay na mag-aaral ni Plato, pagkatapos ng kamatayan ni Plato, si Aristotle ay lumipat mula sa idealistkong mga turo ni Plato patungo sa empirismo. So, ang Nicomachean Ethics. Ito ay ang pinakakilalang akda ni Aristotle sa etika at posibleng pinaka-impluwensyang libro sa paksa na ito na naisulat kailanman. So, binubuo ito ng 10 libro. Lahat ng mga ito ay original na isinulat bilang hiwalay na balumbon. So, ang bahagi ng pamagat ng Nicomachean ay tumutukoy sa anak ni Aristotle na si Nicomacheus. Kung kanino ang akda ay inaalay, posible rin na siya rin yung nag-edit nito. So, gayunpaman, ang ilang mga scholar ay nagsasabi na ang Nicomacheus na tinutukoy sa akda ay actual na ang ama ni Aristotle na tinatawag nating Nicomacheus ay ang Nicomachean Ethics. Ito ay tumutukoy sa isang problema na interesado sina Plato at Socrates kung paano dapat mabuhay ng mga tao sa kanilang buhay sa pinakamabuting paraan. So, kaya naman ang Nicomachean Ethics ay hindi lamang nagpapaliwanag kung ano ang mabuti at bakit ito ay mabuti, kundi nagbibigay din ng payo kung paano dapat mabuhay upang ituring ang buhay na ito dito sa mundo na mabuti, na respetado at valitoso. So, meron dito yung summary of Nicomachean Ethics. Book 6. Meron siyang 5 dito. Ito ay, first is ang art. Ang paggawa ng bagay sa isang paraan na maaaring ipaliwanag. Halimbawa, yung isang artiko na nagdidisenyo ng gusali ay may gumagamit ng sining upang lumikha ng maganda at functional na estruktura. And pangalawa is knowledge. Ang pagkakaroon ng konsepto na maaaring maunawaan sa pamamagitan ng aksyon. So, halimbawa, ang isang matematiko na nakakaalam ng mga formula at teorema ay may kaalaman sa matematika. Pangatlo ay ang practical judgment. Ito yung paghuhusga na ginagamit sa paggawa ng mabuting desisyon sa mga pangkalahatang aksyon. Halimbawa, yung isang negosyante na nagdidesisyon kung saan ilalagak ang kanyang mga puhunan ay gumagamit ng practical na paghuhusga. Pang-apat, wisdom o karunungan. Isang kombinasyon ng sentido o common na kaalaman. Halimbawa, ang isang matalinong leader na nakakaalam kung paano magdesisyon ng tama ay may karunungan. And last is a common sense o intelihente. So, ito ay tumutukoy sa mga katotohanang hindi nabibigkas at ito ang ating mga virtud. Halimbawa, yung isang tao nakakaalam kung paano magpakita ng respeto sa iba ay may sentido o common sense. Okay. Next, sa libro Book 7. So, si Aristotle ay tumatalakay sa pagpili sa sarili. Ito yung mayroong self-restraint. Kung ang isang tao ay virtuoso o lamang kapag naglalakad sa gitna ng landas, kung gayon ay pagpigil sa sarili ay napakahalagang-halaga na dapat na matutunan ng isang tao. Ito yung isang bagay na hindi dapat itaguyod ng mga batas ng isang bansa na nangangahulugan na ang mga tagapagbatas ay dapat talagang maunawaan ang esensya ng hindi lamang kasiyahan at sakit, kundi pati rin sa pagpili sa sarili. So, ang mga magandang balita is, ang pagpili sa sarili ay hindi isang bisyo. Book 8.
So, si Aristotle ay sumulat ng walang sino man ang gustong mabuhay ng walang mga kaibigan. So, kahit na mayroon siya ng lahat ng iba pang mga bagay na maganda, so ito ay dahilan kung bakit ang librong 8 at 9 is nakatuon sa pagkakaibigan. Kasi, ayon kay Aristotle, merong tatlong uri ng pagkakaibigan. Una is yung kapaki-pakinabang. Useful. So, ang pagkakaibigan na nakabase sa pakipakinabang o interes. Pangalawa, nakakaaliw o pleasant. Yung pagkakaibigan na nakabase sa kasiyahan o pagmamahal. Pangatlo, complete. Ito yung pagkakaibigan na kung saan ang mga kaibigan ay may kakayahang makita ang mga bagay na magaganda sa bawat isa. Sa Book 9, so, patuloy pa na natin tatalakay dito yung pagkakaibigan. So, ayon kay Aristotle, kung ikaw ay nasa isang masamang pagkakaibigan, malamang na inaasahan mo sa ibang tao ang mga bagay na hindi niya kayang ibigay. Kung ganon ang kaso, hindi ka kailanman masisiyahan at mas mabuting putulin mo na yung ugnayan sa lalong madaling panahon. Siyempre, dapat mo munang maunawaan yung sarili mo dahil ang iyong kaibigan ay talagang iyong pangalawang sarili. So, ito yung dahilan kung bakit halos imposible para sa isang tao na maging masaya nang walang kaibigan. At bakit ang mga malulungkot na tao ay maaaring pasiglahin ng mga nahulaan mo na mga kaibigan? Kasi, kapag mayroon kang mabuting kaibigan, parang nakikipag-usap ka sa iyong sarili. Ngunit, sa isang mabuting paraan, halimbawa, kung ikaw ay may kaibigan na hindi nakikinig sa'yo kapag ikaw ay may problema at ikaw naman ay inaasahan na siya ay makikinig sa at magbibigay ng suporta, malamang na mas mabuti na putulin mo yung ugnayan nyo. Ngunit, kung ikaw ay may kaibigan na nakikinig sa iyo at nagbibigay ng suporta kapag ikaw ay may problema at ikaw naman ay nakikinig din sa kanya, so nagbibigayan kayo ng suporta. So, ito yung mabuting pagkakaibigan. Book 10. So, ayon sa huling libro ni Nicomachean Ethics ni Aristotle ay ang kaligayahan ay malapit nang nauugnay sa kasiyahan. So, ang lahat ng mga nilalang, magiging rational o hindi rational, ay likas na may tendency na patungo sa kasiyahan at malayo sa sakit. So, ang tanging buhay na sulit na mabuhay ay ang isa kung saan mo tinatamasa ang mga tamang bagay sa tamang dami lamang. So, dahil sa totoo lang, yung kahulugan ng kaligayahan, dahil yun ang kahulugan ng kaligayahan. And that's all. Thank you for listening.